Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ay binabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon, babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. Ayon po dito sa Thessalonica 2, Thessalonica, Kabanata 2, talatang 11, sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talatang 13. Ito po ang mensahe. Huwag tayong humatol sa isa't isa. Salip, ipasaya natin huwag maging dahilan o sanhi ng pagkakasala ng ating kapatid. Kaya't pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Epeso, Kabanata 4, talatang 27, talatang 30 hanggang 32. Ito po ang mensahe. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ng dyablo at huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating sa takdang panahon o sa takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, kayo'y maging mabait at maawin sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawa sa inyo ng Diyos at sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 3, talatang 12. Ito po ang mensahe. Kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, magandang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ngayong linggong ito dito sa ating Bible Lights Promotions. At ating pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang aking paliliwanag po sa inyo ang mga mensaheng ito. Yan ating pasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos sa kanyang mensahe sa atin at nais pong ibapatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Jesucristo sa kanyang inihayag sa mabuting balita na mula dito sa tema na huwag maging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngayon, ayon po sa ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Jesucristo na sinasabi niya na wag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ating kapwa. Hindi tayo dapat ang pagmulan nito ng pagkakasala ng ating kapwa o mula doon sa panghikayat natin ng hindi mabuti sa kanila. Pangalawa, tayo ay gumagawa ng hindi mabuti para yung kapwa-tao natin ay magpakasama sa atin, mga ganyan mga bagay. At yan ay mabigat na pagkakasala sa ating banal na Panginoon at hindi lang yung pangkaraniwan na pagkakasala na napupunta sa impyerno, kundi higit pa doon sa kaparusahan na yun ang bibigay sa iyo ng ating banal na Panginoon. Mabigat na mabigat ang parusa kapag ikaw yung pinagmulan ng pagkakasala ng isang tao. Mabigat na kaparusahan ang ating mga. Yan ay mortal seal, yung mga ganyan mga bagay. Pag ikaw ang pinagmumula ng pagkakasala o ng ating ng kapwa-tao mo. Yan, particular nga ikaw ay nang hikayat ng hindi mabuti. Para kasi Satanas na o Diablo na inuudyo ka mo na hindi mabuti yung kapwa-tao. Yan, yung mga particular. So ngayon ay tayo ay
tayong mga tao dapat ay hindi tayo naman pauudyo doon sa mga ganong klase na pinagmumulan ng mga pagkakasala, bagkus ay tayo ay tanggapin natin yung mabuting balita, atin itong ilagay sa ating puso't isipan ng Espiritu Santo upang hindi tayo mahikayat ng dyablo sa kasamaan, bagkus ay ating naisa sa buhay yung mabuting balita o naisa praktika. So yan, so yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos ay hindi kayang tibagin noong mga ganong klase ng mga panghikayat. Bagkus tayo ay naging matibay sa pananampalataya at sinusunod natin yung kanyang aral, kagaya nga nitong aral nito na particular na sinasabi ng ating manal na Panginoon Diyos na tayo ay huwag tayong umatol sa isa't isa. Yan, pagsikapan natin yung tayo ay huwag magkaroon ng mga kaguluhan, bagkus pairalan natin kapayapaan at tayo ay magpatibay sa isa't isa. Yan ang nais ng banal na mabuklod tayo at magpatibay tayo sa isa't isa sa pamamagitan ng pagpapairal ng kapayapaan at pagsunod sa mabuting balita. Yan. At huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo ayon sa ating banal na Panginoon Diyos, o huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo mula doon sa sinasabi nga na tayo ay huwag tayong palinlang sa mga hindi mabubuting mga panghikaya sa atin ng dyablo. Yan. O sino mang kapwa-tao natin na siya ay nahihikayat na ng dyablo. Yan. Na pinagbumulan nga ng mga pagkakasala. So huwag tayong patim sa anumang uri ng mga tentasyon na mga nakikita natin na pinagbumulan ng mga pagkakasala, at lalong-lalo na yung mga influence. Yan. Huwag tayong pa-influensya sa masama. Bagkus ay tayo ay tanggapin natin ang hikayat ng mabuting balita, Espiritu Santo sa ating pagkatao, para tayo ay hindi mabulig sa kasamaan at mamarasahan sa impyerno. Kaya sa pamamagitan ng mga mabuting mga pag-uugali, yan yan ang dapat natin gawin bilang tayo ay mga tinawag ng Diyos, bilang nananampalataya sa Diyos. Tayo dapat ay maging mabuti ang mga pag-uugali, kagaya nung tayo ay maging mabait, matuwid, marunong tayo magpatawad, magtiis. Yan, bagay na dapat natin sa buhay. Tayo ay maawain sa ating kapwa-tao, hindi tayo basta naghuhusga. Tayo ay dapat ay maganda ang kalooban, mapagpakumbaba. Yan, mababang loob. Yan yung mga ilan sa mga katangian ng kabutihang loob o mabuting pag-ugali na dapat nating ugaliin bilang spiritual na pamumuhay at pagtupad sa kalooban ng ating banal na Panginoon. At marami pa yan mula sa aral ng ating mabuting balita, o mula doon sa balangkas ng pag-ibig na tayo ay mabuklod sa pagmamahal o pagmamalasakit sa isa't isa, at mamuhay na mayroong pagmamahal sa kapwa-tao, na hindi natin nalalabag yung mga kautusan. Hindi tayo gumagawa ng masama. Tayo ay nakasusunod doon sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos, at hindi tayo lumalabag doon sa masama. Mula dito sa pamapairan ng pag-ibig at pag-uugali ng ganitong klase ng mga pag-uugali, at tayo ay hindi gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan na maging mabait tayo, matuwid, may pagmamahal sa kapwa, mga ganun mga bagay. Ilan yan sa mga pag-uugali na dapat natin gawin upang hindi tayo mahikayat ng mga masama, at palagi tayo manalangin sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, upang tayo ay hindi mahikayat sa hindi mabuti, at tayo ay siyang pagmulan na pagkakasala, o tayo ang manghikayat ng hindi mabuti, and vice versa. Mahikayat ka o ikaw yung pagmulan ng pagkakasala na sa pamamagitan ng hindi mabuti mong kaisipan ay gagawa ka ng hindi maganda, or ikaw ay, alam ba, sinasabi nga ikaw ay yung pag-ugali mo na ano ka, na hindi yung kalooban mo, hindi ka naayon doon sa mga aral na ikaw ay, ano ba, sinasabi ikaw ay yung mapuutin ka, magagalitin ka, ikaw ay o nagagalit ka sa kapwa-tao mo, ikaw ay wala kang awa sa kapwa-tao mo. So sa ganung mga bagay, mga ganung mga kawalang mga ugali mo, nagiging mitsa na sa pamamagitan sinisiraan mo yung kapwa-tao mo,
inuudyo ka mo na gumawa ng di mabuti, gumawa kayo ng di maganda. So yung mga ganung mga bagay, yun ay ikaw ang pinagmumula ng mga pagkakasala. Pag hindi kahit yung kapwa-tao mo na di gumawa ng maganda, sinisiraan mo yung kapwa-tao mo, lalong-lalo na mga krimen. So kapag ganun ang ginagawa mo, ay hindi kahit mo sa hindi mabuti yung isang tao, at maybe the society, kung ikaw ang pinagmumula, lalo kung mapinirang puri ka na ganun. Lalo hindi makatotohanan yung sinasabi mo para isiwalat mo sa lipunan yun. Para naman makapagpanungkot ka ng hindi mabuti. So, lalong-lalo na hindi ka susunod sa proseso ng batas. Mayroong batas din na sinasalang-alang kung paano mo sisiwalat yan. So, ngayon, kung ikaw ay mapanirang puri, ikaw pinagmumulat. Amen. Kung ikaw ay gumagawa ng di maganda sa kapwa-tao mo, di ba? So, dapat may iwasan mo yan. So, magitan nung pagtupad mo sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos bilang pagmamahal natin sa Kanya. So, tayo ay hindi pagmumula ng krimen at o kasamaan, kasalanan, at hindi rin tayo matetempt yung mga gumagawa ng uudok sa atin ng di mabuti. So, sa pamamagitan ng ganyan, tayo ay nakasusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay nagiging ehemplo ng kaliwanagan. Tayo ay nakakahikayat ay ng kaliwanagan in spite of those around you. Lahat naman ay may masama sa paligid. So everybody is natitig ng mga nasa paligid. So tayo, nasa sa atin ngayon na tayo ay magpairan ng mabuti kung paano tayo makapumubuhay. Dapat ganun ang gawin natin na naayos sa mabuting balita. Ano ba mabuti? Naayos sa mabuting balita. Ganun tayo dapat mamumuhay. Kaya nga yung ating pamahalaan dapat nagagabayan sa pagpapairan ng mabuti doon sa kanilang mamamahala kung paano sila magpapairan ng batas, magsasagawa ng batas para ipatupad. Generally, sa mga nananampalataya, hindi. Alam, magpatupad ng harapan ng pantao. Kung paano ka, ano ba ang mabuti na dapat mong ipatupad. Dapat na-adapt mo yung aral ng ating banal na Panginoon Diyos, magagabayan ka. Makatarungan ka sa iyong ginagawa, partikular, kung paano ka gagawa ng batas. Makatarungan ba yung batas na ginagawa mo? Baka unfair, diba? Yan ba ay makakarapatan, mga ganun. So, yan ba ay maka-Diyos na batas para fair ka doon sa lahat ng tao. Fair justice, ika nga, makatarungan yung batas na ginagawa mo. Doon pa lamang makikita mo na maganda yung magiging gobyerno mo kung masusunod mo yung Diyos sa makatarungan na pagpapairan ng pamahalaan. So yun, muli sana ay nagabayan na naman tayo ng Bible-Life Promotion sa inyong spiritual na pamumuhay mula sa pagbabahagi natin ito ng mabuting balita. At nagabayan kayo ng mabuting balita sa inyong spiritual na pamumuhay sa ating pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo. At tayo magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang spiritual na tinakda ng ating banal na Panginoon Diyos na pinahayag din ng ating mabuting balita at pinahayag din ng ating mga propeta nung mga panahon. So ngayon ay ito ay pinahayag din ng mabuting balita na gagawin ng ating banal na Panginoon. Sana tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasang spiritual mula sa gabay ng mabuting balita sa pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Partikular itong mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos kung paano tayo mamumuhay na hindi tayo ang pagmumula ng pagkakasala ng iba at yung iba ay hindi tayo matetem yung pinagmumula ng mga pagkakasala. Hindi tayo at hindi naman tayo matetem maudyo ka ng iba para makagaya na rin tayo at makasama niya tayo sa hindi mabuti o makasama tayo ng Diablo sa hindi mabuti. Kaya nga tawag natin bibigyan na yung pagkakataon ng Diablo makikaya tayo sa hindi mabuti. Either ikaw ay nagkukorrupt ng kaisipan mo, ng pagkatao mo, or else may mga tao na corrupted na gumagawa ng hindi mabuti or hindi sila nakapamumuhay ng matuwid. Mga ganun bagay at galing din naman sa Diablo yung mga ganun mga bagay. So yun at sana ay nagabayan tayo ng kaliwanagan ng Banal Santa Maria sa ating pagbabahagi nito ng mabuting balita at tayo patuloy niyang gabayan sa pagbabahagi ng mabuting balita. Gabayan tayo ng Banal Santa Maria ng kanyang kaliwanagan, pagmimilagro at iba't iba niyang mga paggabay sa atin sa pagbabahagi nito ng Banal Santa mula sa Panginoon Diyos, Banal na Panginoon Kristo at Espiritu Santo. Nagabayan tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay mahikayat sa pagtupad nito, pagtalima nito at magkaroon kayo ng kaligtasan spiritual.
Doon sa interfaith-unity, ganun din, kayo ay maliwanagan, magkaisa tayo diyan at tayo ay magunawa ng mga reliyon. Sa gayon, makikita tayo ng kapayapaan pagkakaisa sa buong mundo. Mula doon sa ating pagkakaisa sa mga reliyon na naiiwasan natin yung sigalutan, hindi maubusin, hindi pagkakaunawaan na nauwi sa labanan, digmaan, karahasan na nakahikayat sa mga bansa, lipi, lahi, mga samahan. Yan. Dapat ay magkaroon tayo ng mahusay na bigkis na pag-uunawa ng ating mga reliyon upang maiwasan yung mga mga bagay. So magabayan tayo ni Banal na Santa Maria, maliwanagan niya tayo. At syempre tayo ay higit sa lahat tayo ay yung doon sa paggabayan natin ng mabuting balita ay tayo ay higit na talimayan natin yung mabuting balita. Tayo man ay gabayan ng pagmimilagro o himala. Hindi man tayo gabayan ng pagmimilagro o himala ng ganong klase ng paghihimala ng ating banal na Panginoon Diyos ng mga apa-aparisyon niya. But definitely, hindi lamang sa ganung bagay tayo ginagabayan ng paghihimala o gabay ng ating banal na Panginoon Diyos. Sapagkat sa pang-araw-araw nating pamumuhay, habang tayo humihinga, tayo ginagabayan ng ating banal na Panginoon Diyos. Hindi lamang pagkain yung nagpapahinga sa atin o ang oxygen, kundi ang pagpapala sa ating ng banal na Panginoon. So tayo ay gabayan sa pang-araw-araw na pamumuhay na tayo binibigyan ng pagpapala ng mga kakanin natin at iadya tayo sa natanguri ng mga kapahamakan niya. Hindi lamang sa pamamagitan ng kakayanan ng mga kamay natin kaya tayo kumikita ng pera para tayo o tayo nakapagtatanim, kundi lahat ng ito ay binigay sa atin ng banal na Panginoon at pinag-iibay niya pang ibigay at ibahagi sa ating lahat niya. Tayo lamang ang pagkakasala ng tao ang nagpapahirap doon sa ating kapwa-tao at maging sa ating mga sarili. At muli doon sa CBCP, Vatican Church, kayo maliwanagan at patuloy niyo pagpupulurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo. At ang Bible Lights Promotions ay patuloy na mahikayat ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoong Hesus Kristo, ang mabuting balita sa gabay ng ating banal na Santa Maria na kanya kaliwanagan at iba't ibang niyang gabay at ng banal na Panginoon Diyos, Panginoong Hesus Kristo at Espiritu Santo niya. At sa mga pamalahan, maliwanagan kayo at kayo ay mamahalan ng mabuti, matiwid at tugunin niyo yung karapatang sa bawat mga kapamalan. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.